Tunay na pagsubok sa pag-ibig ang pagkakalayo, ngunit ang panahon ang siyang magpapatunay kung ito ay mananatiling totoo. Aaron, put on your shirt. Nakakahiya ka. Nandyan yung anak ni Manang Celia. Makikita kang nakaganyan. Suway ng ginang na si Ayana Altamira, ang ina ng magkakapatid na triplets. Oh, nandyan na si Selena. Where is she? Ipapakita ko lang sa kanya ang abs ko. Dinig niyang saad ng lalaki. Napailing na lang siya bago lumabas sa kusina, bit-bit ang tray ng juice. 1 linggo lang akong nawala, nagkakaganyan ka na. Hindi ka man lang nagkaroon ng character development, Aaron. Iiling-iling na anya. Selena, kailan ka pa nakauwi ha? Sana sinabihan mo ko para sinundo kita, 'di ba, Mom? Put on your shirt. Naiilang na si Selena sa'yo, oh. Okay lang po, Ma'am. Mag-juice po muna kayo. Thank you, Iha. Umupo ka muna. Kadarating mo lang nagtatrabaho ka kaagad. Kwentuhan mo ko tungkol sa off-campus activity niyo. Hinatak siya ng ginang sa sofa. Masaya po dahil marami kaming napuntahan. Katabi ko rin sa kama yung mga babaeng kaibigan ko. Maraming salamat po, Ma'am Ayana. Kung hindi niyo po binayaran yung fee, hindi ako makakasama. Ngumiti ng malaki ang ginang. Ano ka ba? Parang anak na rin kita. Magsabi ka lang kung may mga kailangan kang bayaran sa school, I can help. Mama, wag mo nang ganyan si Selena. Ako yung anak mo, okay? Usog ka nga dun. Pumagit na si Aaron sa dalawa. Magiging anak mo lang si Selena kapag kinasal kami. Kaya please lang, ikalma mo muna, Mama. Hindi ko siya pwedeng maging kapatid. Ewan ko sa'yo. Maiwan ko na muna kayo dito. Gigisingin ko lang yung dalawa sa itaas dahil may pasok pa yung mga yon. Aaron, magsuot ka ng damit. Naningkit ang matang tinitigan siya ni Aaron nang maiwan sila. Bakit ganyan yung tingin mo? Kanina ka pa nakangiti. Ang saya mo yata. Malamang. Ang sarap ng 1 linggong hindi ka nakikita. Alam kong tinitignan mo yung picture ko gabi-gabi bago matulog, Selena. Pasalamat ka, pinabaunan kita ng picture ko. Ano, miss mo ba ako? Hindi. Asus, tignan mo, anong masasabi mo? Napangiwi siya nang i-display ni Aaron ang tiyan sa kanya. Ano yan? Binuhos ko sa pag-gym yung mga oras ko na dapat kasama kita, Selena. Nagustuhan mo ba yung resulta? Yan na yun? May abs na, diba? Mukha na akong masarap. Ang asi mo. Napanganga na lang sa kanya ang lalaki. Tabi nga, tutulungan ko pa si nanay na maghanda ng umagahan niyo. Grabe ka talaga, Selena. 1 linggo ka lang nahiwalay sa akin, nagbago ka na kaagad. Baliw, tinulak niya ito. Magdamit ka nga. Kapag ikaw kinabag dyan, ha? Eh di, gamutin mo ako. Eh kung pusunan kaya kita. Napaka-brutal mo. Suminghal pa ito. Baka ganyan ka na sa akin ngayon kasi nakatagpo ka na ng lalaki sa field trip nyo. Ikaw, Selena, malaman lamang ko lang na nagpapaligaw ka. Isusumbong talaga kita sa nanay mo. Bakit mo naman malalaman? Hindi ko naman sasabihin sa'yo. So meron nga. Natigilan siya nang biglang magseryoso ang mukha ni Aaron. Anong pangalan niya? Saan siya nakatira? Parehas ba kayo ng school? Ilang taon na yun? May pamilya ba siya? May biceps? May abs? Ano? Baliw ka na nga. Tabi nga dyan. Napalunok siya nang hindi ito nagpatinag sa tulak niya. Sagutin mo muna yung tanong ko, Selena. Bakit parang kinakabahan ka? Nagbibiro lang ako, okay? Wala nga akong kaibigang lalaki sa school kasi lahat sila inaaway mo. Good. Ako lang dapat yung best friend mo, Selena. Ha? Siloso? Gwapong siloso, no? Hindi mo ako madadala sa mga ngiti mong yan. Ay, pasalamat ka, ang ganda mo. Mas lalo kang naging morena, Selena. Oh, edi mas lalong pumangit. Umitim ako eh. Anong pumangit? Your morena skin suits you well, Selena. Inayos nito ang magulo niyang buhok. Ang ganda mo palagi. Ramdam niya ang pag-init ng magkabilang pisngi. Salamat. Alis na. Tutulungan ko pa si nanay. Sasabay ka sa aming mag-umagahan, okay? Oo na. Good. You can go now. Tila robot na naglakad siya palayo kay Aaron. Naabutan niya ang ina na abala sa paghahanda ng umagahan. Anong nangyari dyan sa mukha mo? Morena ka pero halatang namumulay ang pisngi mo. Kaagad na puna ni Celia. Wala, Nay. Mainit lang. Kaagad niyang inayos ang mga pagkain na ihahanda. Nakita na ba kayo ni Aaron? Sobrang kulit ng batang yun.
Araw-araw akong tinatanong kung kailan ka uuwi. Opo, Nay. Hindi naman siguro nabagok yun pagkatapos kong umalis, no? Natawa ang ginang. Simula nung mga bata pa kayo, para na talaga kayong aso't pusa. Sa kanilang tatlo, si Aaron yung palagi mong nakakabangayan. Nakakainis naman talaga siya, Nanay. Kanina nga pinagbintangan pa ako nakipag-close sa ibang lalaki. Nagselos. Siguro. Ako lang din kasi yung babaeng kaibigan niya eh. Kaibigan ba talaga? Napairap siya. Nay, sunog na yung sinigang mo. Malaki ka na, Selena. 19 na taon kitang nakasama. Kilalang kilala ko yung ganyang tinginan mo. Malabo yung mata mo, Nay. Hindi ka sure sa sinasabi mo. Sabay naman silang natawa. Mabait na bata si Aaron. Sure akong aalagaan ka niya kapag nawala na ako. Nay, ano ba yung sinasabi mo? Doon ka na nga sa dining area, ako nang bahala dito. Sige na po, Nay. Sure ka? Opo. O kaya dumiretso na muna kayo sa kwarto. Dadala na lang kita ng umagahan mo. Ako na po yung magsasabi kay Ma'am Ayana. Sige, nahihilo rin ako eh. Sure ka pong kaya mo pong pumunta sa kwarto? Ihatid ko na po kayo. Ayos lang ako, anak. Salamat ha. Bakit parang 1 linggo lang akong nawala? Marami nang nagbago sa'yo. Tignan mo yung mga mata mo, Nay. Lubog na at maitim yung paligid, oh. Palagi ka bang nagpupuyat, Nay? Ano ka ba? Ayos lang ako. Sige na, dederecho na ako sa kwarto. Sumunod ka doon pagkatapos. Mabilis na hinain ni Selena ang mga pagkain nang marinig na pababa na ang magkakapatid. Tahimik na tumayo siya sa gilid nang umupo na ang mga to. Anong ginagawa mo dyan? Taas kilay na tanong pa ni Aaron. Nakauwi ka na pala, Selena. Welcome home. Namiss mo ba kami? Oo naman, Elian. Isa lang naman yung hindi ko namiss sa bahay na to eh. Nakangising sagot niya. Binilhan mo ba ako ng pasalubong? Nakahalong babang tanong ni Livan. Tila antok na antok. Oo, nahirapan ako maghanap pero sa tingin ko magugustuhan mo naman yon. Ako, nasan yung pasalubong ko? Nagpabili ka ba, Aaron? Pero dapat matik na yun, Selena. Sila binilhan mo ng pasalubong tapos ako wala. Aba, dapat mo nang itapon yung lahat ng mga yan. Nasasaktan talaga ako, Selena. Ang aga-aga, ang putsa. Reklamo ni Livan. Umayos ka nga, Aaron. Para kang bata. Suway ni Ilian. He, kapag inabutan kayo ng pasalubong nito, huwag yung tatanggapin ha. Susunugin ko talaga yun. Oo na, matahimik lang yang naghihimutok mong puwet. Natawa siya sa sinabi ni Ilian. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Umupo ka na sa tabi ko, Selena. Parang ogag naman, bro. Problemadong saad ni Ilian. Sige na, Selena. Sabayan mo na kaming kumain. Ilang araw naghihimutok yan eh dahil sa 1 linggo ka ring nawala. Wala na siyang nagawa nang ipaghila siya ni Aaron ng upuan. Salamat, Aaron. Hindi pa rin tayo bati. Pairap nitong saad. Huwag kang parang bata, Aaron. Huwag mo akong kausapin. Kumain ka na lang para mabusog ka. Inis man ay pinagsandukan siya ng lalaki. Bakit nakangiti ka? Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Hindi ako natutuwa, Selena. Wala lang. Napailing siya. Kailangan ba talagang gawin yan sa harapan namin? Bakit hindi na lang kaya kayo sa kwarto dumiretso, no? Shut up, Ilian. Basta ako busog. Wala akong pakialam sa mga love-love na yan. Wala lang talagang may gusto sa'yo, Livan. Pambabasag ni Aaron. Natawa na lang siya. Sanay na si Selena sa bangayan ng magkakapatid. Nasaan si Ma'am Ariana? May emergency sa work. Kasabay niya si Papang umalis. Okay, Aaron. Huwag mo na nga akong ngitian ng ganyan. Hindi ako marupok sa ngiti mo, Selena. Sabi mo yan eh. Kibit balikat siyang nagsimulang kumain. Matapos magligpit at maglinis, dumiretso siya sa kwarto upang kuhanin ang mga pasalubong niya sa magkakapatid. Bakit nandito ka? Wala naman akong pasalubong sa'yo ah. Natatawang puna niya nang makitang nasa sala din si Aaron at tila naghihintay. Umaasa pa rin eh, saad ni Livan. Bibilhan na lang kita ng ice cream, bro. Mukhang olats ka talaga. Shut up, Ilian. Umiwas ito ng tingin at nagkunwaring sinisipat ang katabing indoor plant. Hindi naman mamahalin yung mga binili ko kaya sana wag kayong mag-expect ha. Tsaka na kapag may ipon na ako. Pilit ang tawang sabi niya. Binili ko tong neck pillow para sa'yo, Livan. Pansin ko kasing laging masakit yung leeg mo kakalaro ng games eh. Hindi ko alam kung makakatulong to para hindi na masakit yan pero
Para naman sa leeg mo yan, so sana ma-appreciate mo. Nahihiyang inabot niya yung unan. Thank you, Selena. Gagamitin ko to araw-araw. Hinigit siya ng lalaki at niyakap. Huwag mong pansinin yung lalaking masama yung tingin sa atin. You're my sister, Selena. Lahat ng mga binibigay mo, mahalaga sa akin. Thank you, Levan. Tama na yan. Kailangan ba matagal masyado yung pagkakayakap? Dito ka na nga, Levan. Hinatak ni Aaron yung kwelyo niya. At ano naman yung para sa akin? Nagpapi-ice pa na saad ni Ilian. Ang sagwa. Inis na saad naman ni Aaron. Sa'yo naman, Ilian, naisipan kong bilhan ka ng bagong sombrero. Mahilig ka kasing magsuot neto eh. Ikaw talaga yung pumasok sa isip ko nung nakita ko to. Inabot niya ang kulay itim na cap. Damn, ang astig! Thank you, Selena. Kilalang-kilala mo talaga ako. Mahigpit ang yakap ni Ilian sa kanya. You're welcome. Nahihiyang saad niya. Oh, tapos nang magbigay ng pasalubong sa Selena. Kailangan ko nang pumasok. Sasabay ka ba sa amin, Aaron? Wala akong pasok ngayon, Levan. Ah, ganun ba? Pasok ka na sa kwarto mo. Doon ka na umiyak. Natatawang biro pa nito. Naitaas na lang ni Aaron ang gitnang daliri sa dalawa. Nakasimangot ito sa kanya nang maiwan silang dalawa. Bakit nandyan ka pa? This is our house, Selena. Bawal bang tumambay dito? Pagsusungit pa ni Aaron. Nangingiting tumabi siya sa lalaki. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkita. Panay ka pa pagsusungit sa akin. Humiga ang lalaki sa sofa. Ang mga paa ay nakapatong sa mga hita niya. Huwag mo akong kausapin. Nagdadamdam ako. Muli siyang natawa. Noon pa man ay vocal na si Aaron sa nararamdaman nito kaya hindi na siya nagugulat. Huwag ka na ngang sumimangot dyan. Biro lang naman na wala akong pasalubong sa'yo. Ikaw pa ba? Takot ko lang na bangungutin ng ilang linggo kapag hindi kita inuwian ng pasalubong, no? Natawa siya. Biro lang. Bumangon ito at tumabi sa kanya. Halos magdikit ang balat nila sa sobrang lapit nito. Nasaan na? Patingin. Teka lang naman. Ikalma mo yung kitikiti mo sa katawan. Patingin na ako, Selena. Pinasama mo pa yung loob ko kanina. May dala ka naman palang para sa akin. Huwag kang masyadong mag-expect na parang hindi mo afford lahat ng bagay. Napairap siya at nilabas ang isang bracelet sa bulsa. Wala akong ibang maisip na ibibigay sa'yo eh. Meron ka naman na lahat-lahat. Kung ayaw mo, ibalik mo na lang sa akin. Hindi naman kasi mahal yan, tulad ng ilang mga alahas mo. Ano ba yung sinasabi mo? Bulong nito habang nakatitig sa bracelet na nakahiga sa palad nito. Color blue yung bracelet kasi magpipiloto ka, 'di ba? Tapos may maliit ding airplane na naka-attach sa gitna. Ikaw talaga yung una kong naalala nang makita ko yan. Nahihiyang anya. Nagulat siya nang nangingilid ang luhang na patingin sa kanya si Aaron. Thank you so much, Selena. Napakaganda ng regalo mo. Huy, ano ba yan? Ang OA mo naman. Bracelet lang yan, wala pang 1,000 yan, no? I know. But the meaning behind this, I appreciate it, Selena. Thank you. You're welcome. Pwede mong suotin o kaya hindi na. Hindi naman kasi bagay yan sa katabi ng mamahalin mong relo. No, isuot mo sa akin. Inabot nito sa kanya ang bracelet at nilahad ang kamay. Do it for me, Selena. Para ka talagang bata. Nasabi na lamang niya bago isinuot ang bracelet. Bagay na bagay sa'yo, Captain Aaron Lucero Altamira. I will wear this every day. Baka sa mga mata nito ang saya. Kailangan mong ma-witness yung pagiging piloto ko, okay? You were the first person na isasakay ko sa eroplano na ako yung piloto. Bakit ako? Di ba dapat si Ma'am Ayana kasi siya yung nagpapaaral sa'yo? Hindi ako. Mom will understand it. Hinawakan nito ang kamay niya. Thank you for this, Selena. You're welcome na nga. Kanina ka pa thank you ng thank you. Afford mo namang bumili ng ganyan kahit 1,000 peraso pa. Iba pa rin kapag ikaw yung nagbigay, Selena. Hindi siya nakasagot. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Aaron. Wala siyang kaalam-alam na nabibilang na lang din pala ang araw na masisilayan niya ang matamis na labing yun. Makalipas ang 2 linggo, tila bumaliktad ang mundo ni Selena nang kausapin siya at ng kanyang ina, ni Ayana. I don't want to do this, Manang Celia. Bata pa lang yung mga anak natin ay nagtatrabaho ka na dito sa mansyon. Lumaki si Selena na kasama yung mga anak ko. At kasabay noon ay ang pagbuo nila ng malalim na pagkakaibigan. But I have to do this for the sake of my kids.
Pinatanggal na namin ni Jacob ang 2 gwardya na kasama mong nahuli sa CCTV. I'm so sorry, Manang Celia, pero hindi ka na pwedeng manatili pa dito sa mansyon. Ang mga salitang yun ni Ayana ang dumurog sa puso ni Selena 1 araw bago pumasok sa eskwela. Po, hindi ko po maintindihan, Ma'am Ayana. Ano pong nagawa ni Nanay? Bakit kailangan naming umalis? Naguguluhang tanong niya. Hindi ka kasama sa mga kailangang umalis, Selena. Pwede ka pa ring manatili dito. Malulungkot din yung mga anak ko sa oras na umalis ka. Hindi ko po maintindihan, ma'am. Ano pong ginawa ni Nanay? Nakayuko lang ang kanyang ina habang patuloy ang pagbuhos ng luha nito. Baka sa ginang ang pagbagsak ng katawan nito, panginginig ng kamay na napupuno ng ugat, maging ang malalim nitong mata na halos hindi makilala ni Selena. We found out that your mother, together with our 2 guards, are using drugs. May nakita kami ni George ng mga kahina-hinalang gamit sa garden. When we checked the CCTV, we found out na pumupuslit ang 2 guard para gumamit ng droga sa mismong bahay namin, Selena. Doon din namin nakita si Manang Celia. I don't understand kung bakit kinaya mong gawin yun, Manang. But I can't just let this pass. Hindi ko hahayaang ma-expose sa ganitong gawain yung mga anak ko. Baka nagkakamali lang po kayo, ma'am. Hindi magagawa ni Nanay yun, ma'am. Nagmamakaawang hinawakan niya ito sa kamay. I'm so sorry, Selena. Pero hindi nagsisinungaling ang CCTV footage na nakita ko. You can stay here if you want, but your mother needs to leave. Ipapaabot ko na rin ang combined 6-month salary mo, Manang, together with our little help para makahanap ka kaagad ng tutuluyan. Hindi pa rin makapaniwala si Selena, kahit na nang iwanan sila ng ginang. Nay, hindi ka man lang nag-explain. Bakit di mo sinabi yung totoo na hindi mo magagawa yun? Imposible masyado yung sinasabi ni Ma'am Ayana, diba? Tuluyan siyang nanlumo nang hindi magawang makatingin sa kanya ng ina. I'm sorry, anak. Kailangan ko nang umalis. Maiiwan ka dito, okay? Mas maganda yung buhay mo kasama sina Ma'am. Nay, ano ba yung sinasabi mo? Malungkot itong tumingin sa kanya. Maganda ang buhay natin dito sa mansyon ng Altamira. Ngunit sinayang ko pa, Selena. Huwag mo kong gayahin, pakiusap. Pagsilbihan mo si Ma'am Ayana at ang mga anak niya. Matigas ang naging pag-iling niya. Kung ano mang nagawa mong mali, manghihingi tayo ng tawad kay Ma'am Ayana bago umalis. Hindi kita hahayaang mag-isa, Nay. Hindi ko kaya. Malulungkot ang triplets kapag umalis ka, Selena. Nadurog ang puso niya nang maalala si Aaron. Ikamamatay ko kapag nawala ka sa akin, Nay. Naging mabilis ang lahat. Hindi man lang nakapagpaalam si Selena sa triplets nang umalis sila dahil sa nasa eskwelahan ng magkakapatid. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Selena? Hindi ko maisip kung gaano kasakit ang mararamdaman ng triplets, lalong-lalo na si Aaron kapag nalaman nilang umalis ka. Saad ni Celia habang nakatanaw sa bintana ng bus. Yakap lang ni Selena ang sarili habang tulala sa kawalan. Hindi ko naman sila kadugunay. Sure akong masasanay rin sila na wala ako. At saka, diba dapat maging masaya na lang din sila? Kasi finally, wala nang palaging nakadikit sa kanila na babaeng laging naka-plain t-shirt at maong. Malayong malayo sa mamahalin nilang damit, Nay. Pilit siyang natawa. Hindi ganun ang magkakapatid na yun, anak. Lalong-lalo na si Aaron. Nung 1 linggo kang wala sa mansyon, halos gustuhin na ng batang yun na tumabi sa akin sa pagtulog dahil nangungulila daw siya sa'yo. Ang sabi pa niya, kamukha daw kita kaya pwede niya pang pagtiisan na tignan ako habang wala ka. Saad naman ng ina niya, napilit na napapangiti. Mahal na mahal ka ni Aaron, Selena. Sayang, dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na umamin sa'yo. Palihim niyang pinunasan ang luhang nalaglag. Bata pa naman kami, Nay. Kung nais ng tadhanang pagtagpuin kami, mangyayari yun. Sa ngayon, kailangan muna naming mamuhay malayo sa isa't isa. Hinawakan ni Celia ang kamay ng anak. Patawarin mo ako sa nagawa ko, Selena. Nang dahil sa akin, napahiwalay ka sa pamilyang kinagisnan mo. Ipangako mo sa akin na kapag nawala na ako, babalik ka sa pamilyang yun upang pagsilbihan sila at mahalin. Nay naman, masyado pang matagal yun, okay?
Pero kahit hindi mo sabihin, plano kong bumawi sa kabutihan nila Ma'am Aliana. Hindi ko lang alam kung paano sa ngayon pero hindi ko sila makakalimutan. Nilipad ng hangin ang mga katagang sinabi ni Selena. Sa nakalipas na ilang taon, pinanghawakan niya ang pangako kay Aaron at sa ina. At sa muling pagkakataon, natagpuan niya ang sarili na muling kaharap si Aaron Altamira. Hindi bilang katulong at anak ng amo, kundi isang flight attendant at kanilang piloto. Selena, huy, titig na titig ka na naman dyan kay Cap. Mamaya matunaw yan. Bulong ng kasamahan niyang flight attendant na si Jessa. Siya ba talaga yung captain natin ngayon? Ibang pangalan ng captain yung sinabi sa akin ni Nicole. Bulong niya pabalik. Nagkaroon ng biglaang changes eh. Pero maayos naman yan si Cap. First time mo kaya dapat maging bida-bida ka ha. Anak pa naman ng may-ari yan si Captain Altamira. Nakita mo na ba yung dalawa pa niyang kambal? Piloto rin yun dito. Baka next life sa kanila ka naman matapat. Kagatlabing pinanood ni Selena na makipag-usap si Aaron sa ibang crew. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nito tinitignan. Ang laki na ng pinagbago niya. Mas nahubog yung katawan niya at mas lalong lumapad yung balikat. Hindi ko alam na mas maganda palang makita siyang nakasuot ng uniformeng yon kesa sa na-imagine kong itsura niya. Bakit ganun? Ang lapit-lapit niya lang sa akin pero parang napakalayo na niya. Hindi ko na siya maabot. Malinaw na ngayon kung gaano kalayo ang mundo namin. Bulong ni Selena sa kanyang isip. Ang kurot ni Jessa ang gumising sa kanya. Hoy Selena, kinakausap ka ni Cap. Nakakahiya, kanina ka pa nakatitig sa kanya. Nanlalaki yung matang napatingin siya kay Aaron. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Kapag nasa himpapawid na, iwanan niyo sa lupa yung pagiging lutang. Malinaw? Don't mess this up. Seryoso at madiing saad ni Aaron. Noted po, Cap. Sorry po. Cap, pagpasensyahan niyo na po yan si Selena. Bago kasi, pero magaling to tsaka mabait. Feel ko magiging close din kayo. I know. Bulong ni Aaron. Anong I know, Cap? I know her already. Dagdag nito. Tila tumatagos ang tingin sa katawan niya. Selena Ventara, right? Wow! So magkakilala pala kayo, Cap? I just read her information. Bago ka dito, diba? Opo, Cap. Tila nanliliit siya nang mas lalong lumapit si Aaron sa kanya. Ngayon pa lang sinasabi ko na ayaw ko ng palpak na crew ko. Hindi ko masikmura na makita yung mga members ko na nag-fail to do their job. Hindi ko po kayo bibiguin, Captain. As you should. Tumitig ang lalaki. Don't disappoint me again, Selena. Sa pagtalikod ni Aaron sa kanya, hindi nakawala sa kanyang paningin ang kulay asul na bracelet. Pakiramdam niya ay namalikmata lang siya. Huy, ayos ka lang. Bad trip yata si Cap. Huwag mo nang damdamin yung sinabi nun. For sure, hindi lang maganda yung gising nun. Sana nga. Bulong niya kay Jessa dahil hindi na rin niya kinaya ang tingin ng ilan nilang kasamahan. Hindi maiwasan ni Selena na makaramdam ng excitement nang tuluyan na silang lumipad sa himpapawid. Lihim siyang napangiti nang marinig ang boses ni Aaron. Good morning from the flight deck, ladies and gentlemen. This is your Captain Aaron Lucero Altamira. Together with First Officer George Filenza, we're happy to welcome you aboard Altamira Airline. Our first leg taking us from beautiful Altamira to Tokyo Narita. Ramdam niya ang pag-alo ng saya sa dibdib sa bawat salitang sinasabi nito. Narinig mo yun, Nay? Successful na yung mga batang pinalaki mo nun. Sa wakas, piloto na si Aaron. Sayang hindi mo man lang nakikita kung gaano siya kagwapo sa uniform niya. Sayang din dahil hindi mo nakita kung paano ko tinupad yung pangarap nating dalawa. Nandito na ako, Nay, sa mismong airline ng Altamira para ibalik yung kabutihan ng pamilyang yun sa atin. Pangako, Nay, hindi kita bibiguin. Kaunting pangungulit lang kay Aaron sigurado kung lalambot din yun sa akin. Mahal ako nun, diba? Mahal na mahal ako ng huling Aaron na nakita ko. At sigurado kung ang lalaking kasama ko ngayon sa eroplano ay ang lalaking nakasama ko sa paglaki. Siya pa rin yung Captain Aaron Altamira ko. For now, please fasten your seatbelt. Make yourself comfortable and let us take care of the rest. From all of us here in the cockpit, thank you for flying with Altamira Airline. It's an honor to be part of your journey.
Huy, bakit ngiti-ngiti ka dyan? Crush mo si Cap, no? Bulong ni Jessa sa kanya nang magsimula na silang mag-serve ng pagkain. Kanina ka pa parang nababaliw kay Cap eh. Bakit ang lakas naman yata ng tama mo sa kanya? Work muna tayo, Jess. Nakangiting saad niya. Wow, medyo nakaka-offend yun ha. Mahina silang tumawa. Matapos ng ilang oras na pagtatrabaho, nag-decide siyang magpahinga na muna saglit. Agad siyang dumiretso sa bunk room. What are you doing here? Halos mapatalon siya sa gulat ng akmang hihiga na sana siya sa kama. Ano ba? Bakit nangugulat ka? Inis na saad niya kay Aaron. Nakasandal ito sa pinto. Ngingising-ngising na pailing ito. I can't believe that you made it here. Kinausap mo ba si Mama para maipasok ka dito sa airline? Well, that's not going to work. Hindi pa rin kita papatawarin. Mukha mo. Dumaan ako sa tamang proseso, okay? At sinong nagsabi na ginawa ko to para manghingi ng sorry sa'yo? Kita niya ang pagdaan ng inis sa mata ni Aaron. Tabi. Diyos ko, napakalawak ng daanan, no? Ganyan ka ba talaga sa lahat ng crew mo? Porket anak ka ng may-ari, napakasungit mo? Hindi, sa'yo lang. Pinanood niya ang lalaki na ayusin ang sarili bago umupo sa katapat na higaan. What are you looking at? Nag-mature na yung itsura mo pero yung ugali mo, napakagaspang pa rin. Don't talk as if you know me. Natigilan siya sa sinabi ng lalaki. Okay, wag mo rin akong kausapin na parang close tayo. Inirapan niya ito at saka padabog na humiga. You know what? Out of all places, I didn't expect you to see you here. Pinakiramdaman niya si Aaron. Hindi niya kasi makita ang mukha nito dahil nakatalikod sila sa isa't isa. Ako, in-expect ko na. Siyempre, airline niyo to. Pero hindi ko inaasahang ganito kaaga. Hindi ko naman tinatanong. Napakasama talaga ng ugali mo. Nakasimangot na singhal niya. Tigilan mo nga yung pag-arte ng ganyan, Aaron. Para kang babae. It's Captain Altamira, Selena. Nanindig yung balahibo niya. I'm sorry, Cap. Hindi na ito sumagot. Nang magising ang dalaga, ay wala na rin ang lalaki sa kwarto. Kay Jessa sumama si Selena nang mag-layover sila sa Japan. Tara! Libot na muna tayo. Hindi pa naman madilim. Iwan lang natin sa hotel yung mga gamit tapos sa labas na tayo kumain, please. Pakiusap pa ni Jessa. Pagod na yata sila, Cap, Jessa. Nahihiyang bulong niya. Hindi yan. G kayo, Cap. Ako, matutulog na muna. Ang sakit ng paa ko. Natapilo kasi kanina sa airport. Saad ni Cassandra, isa sa mga flight attendant. Sim, tara na. Dagdag pa ni Anika. Cap, kayo, samahan niyo kami ni Selena, please. What if may nangyaring masama sa amin? I'm going. Sagot ni Aaron habang nakatingin sa kanya. Ako rin, matitiis ko ba naman si Jessa? Kumindat pa ang first officer nilang si George. Okay, tara. Bilisan yung magbihis ha. Kakato kami ni Selena sa room niyo after. Let's go. Nagulat siya nang kuhanin ni Aaron ang bagahe niya at ito mismo yung magdala. Wow, eksena si Cap. Type ka yata niya. Hinaan mo nga yung boses mo, Jessa. Mabait lang talaga siya. Namumulang saad niya. Hindi yun ang nakita ko kanina. Nakahagik-hik na sabi ni Jacob. By the way, I'm George. Just call me George, lalo na kapag wala tayo sa eroplano. Okay ba yun? Okay, George. Pakidala ng mga gamit ko. Kanina pa ako nangangalay. Magkahawa kamay sila ni Jessa nang umakyat sa hotel room. Saglit lang silang kumain sa labas dahil pare-pareho ng pagod. Naging tahimik din si Aaron, lalo na nang hinatid sila nito sa hotel room. Kalagitnaan ng gabi nang hindi siya makatulog. Napagpasyahan niyang bumaba sa convenience store. Si Aaron to ah. Gabi na pero nandito pa sa labas. Hindi na lang magpahinga. Iiling-iling na bulong niya nang makita itong nakaupo paharap sa labas. Nagkatinginan sila ni Aaron. Bumaba ang tingin nito sa mga chichiryang hawak niya. Wala nang upuan. Umakyat ka na sa hotel room mo at doon ka na kumain. Napanganga naman siya. Napakaisip bata. Sinong matinong tao yung ikakalat yung mga biniling pagkain para lang walang makatabi sa kanya? Siyempre si Aaron lang yun. Ay, si Aaron, kailan ka ba magmamatured? Napailing na inismira niya ito. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na tumabi sa'yo, asyumero. Wait. Hinawakan siya nito sa kamay. Tumabi ka na. Baka mamaya ipagkalat mo sa mga kasamahan natin na masama yung ugali ko. Bakit? Hindi ba totoo? Ikaw na nga yung pinagbibigyan. Uupo ka ba o aalis? Inis na umupo siya sa tabi nito. Masaya ka na? Itabi mo nga yung mga pagkain mo.
Hindi ko kukunin yung mga yan. Huwag kang mag-alala. Ano yan? Puro basura yung binili mo ah. Hindi ka na nga kumain ng maayos kanina. Puro chichirya pa yan. Balak mo bang magpakamatay, Selena? Hinaan mo nga yung boses mo. Nakakahiya ka. Wala ka sa sarili mong bansa. Inirapan lang siya nito. Kainin mo to, tsaka na kita sisingilin kapag sumahod ka na. Tinapat nito sa kanya ang bento box. Wow! Hindi mo man lang ako tatanungin kung gusto ko yan. Lahat naman kinakain mo, Selena. Napasimangot na dinampot niya ang chopstick. Ikaw, hindi ka kakain? Paano ko kakain kung nasa sayo na yung pagkain ko? Mas lalo naman siyang napasimangot. I'm just kidding. Ubusin mo na yan. Bakit magising ka pa? Mabuti na lang tanghali pa yung next flight natin bukas. Dapat sa'yo hindi nagpupuyat. I can't sleep. Bakit nga? Maging ang paglunok ng pagkain ay naiilang na ginawa niya dahil sa titig nito. I'm thinking about you. Ha? Bakit naman? Iniisip ko kung paano kita papahirapan habang nasa airline kita. What if ihulog na lang kita habang umaandar yung eroplano? O kaya iwanan kita dito? Nabato niya ito ng tissue. Sige gawin mo. Isusumbong kita sa mama mo. As if naman may magagawa siya kapag naihulog na kita. Napairap na lang siya. Hindi sineryoso ang sinabi nito. How about you? Bakit gising ka pa? Binangungot ako eh. Ano naman yun? Sinimot niya ang kahuli-hulihang kanin bago sumagot. Napanaginipan ko si nanay. Your mom? Kumusta na pala siya? Malungkot lang siyang ngumiti. What does it mean, Selena? She's gone. That's impossible. Hindi makapaniwalang saad ni Aaron. You're lying, Selena. Ba't naman ako magsisinungaling tungkol sa ganoong bagay, Aaron? Ngayon naramdaman niya na lang yung lalaking katabi niya ay ang taong nakasama niya sa paglaki. Hindi na ito malayo. What happened? Kailan pa, Selena? Ilang months pagkatapos naming umalis sa bahay niyo. Panimula ng dalaga. Hindi ko alam na may sakit pala siya. Itinago niya sa akin ang lahat. Huli na nang malaman ko na may cancer siya. At doktor yung mismong nagkumpirma nun. Isa rin sa isip kong dahilan kung bakit nagawang gumamit ng nanay ko ng drugs. Siguro dahil para makatakas sa sakit kahit saglit. Hindi ko alam, hindi ko maisip kung gaano kasakit yung kinailangan niyang indahin para lang hindi ako mag-alala. Napayuko si Aaron. Tila kinakalma nito ang sarili ngunit bakas ang kamay sa panginginig. I'm sorry. Wala ako sa tabi mo nung mangyari yun. Hindi mo naman kasalanan na. Kami pa nga yung umalis sa inyo, diba? So hindi naman required na nandun ka nung nangyari yun. But your mom treated me as her own son, Selena. Madiing saad pa nito. Ngayon ay namumula na ang mata. Hindi ko ma-imagine kung gaano kahirap sa'yong mag-isa ka lang habang inaasikaso yung katawan ni Manang. Tapos naman na. Yun yung mahalaga, Aaron. Pakiusap, huwag na nating balikan ng lahat. I'm sorry, Selena. Sinsero sa ngumiti at hinawakan ng kamay ng lalaki. Huwag mong sisisihin yung sarili mo dahil alam kong sasamahan mo ko noon kung nalaman mo yung nangyari. Pero mas pinili kong itago yun sa'yo, sa inyo. Kaya hindi ka dapat magsisi. Hindi dapat kita hinayaang mag-isa, Selena. You grew up with us. Hindi ka sanay mamuhay na mag-isa. So I know that you've been through rough times in those years. That you were alone. I should have been with you during those days. But that makes me stronger, diba? Pinawi niya ang luhang nalaglag. I'm sure proud si nanay sa akin kasi kinaya ng unikaihan niya. Proud sa atin yun, ano ka ba? Pilot at flight attendant na yung dalawang batang pinalaki niya noon. Sigurado kung nakangiti siya sa atin mula sa langit. Ngumiti lang ng malungkot ang lalaki. Hindi na sila muling nagkausap pa nang bumalik sila sa Pilipinas. Eto lang po, ma'am. Tanong ng cashier nang mapunch na yung lahat ng pinamili niya sa isang grocery store. Yes po. Pwede pong through e-wallet yung payment. Selena? Nagulat siya nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Masyado pang maaga kaya kakaunti pa lang yung tao sa maliit na grocery. Livan? Ilian? Nauutal na tawag niya. Long time no see! Grabe, ang laki na ng pinagbago mo. Kumusta ka na? Kaagad siyang inakbayan ni Ilian. We didn't expect to see you here. Pero nasabi sa akin ni Aaron na nagkita daw kayo sa flight last week. Hindi man lang binigay sa akin yung number mo.
We missed you, Selena. Lalong-lalo na si Mama. Palagi kang hinahanap. Malungkot na saad ni Livan. Napatingin siya sa tabi nito. Nakasimangot at magkakrus ang brasong nakatingin lang sa kanya si Aaron. Dyan lang pala sa kanto yung tinutuluyan kong kondo. Alam niyo naman yun, diba? Provided yun ng airline nyo. Of course. Pero, ibig sabihin ba nun, magkapit-bahay lang kayo ni Aaron? Kakalipat lang ng loko kahapon eh. Tingin mo kung bakit kaya. Tumaas-taas pa yung kilay ni Ilya na tila nanunukso. Mas malapit ang kondo sa airline nyo. Mas praktikal kesa bumiyahe palagi. Tipid na sagot niya. Okay, sabi mo yan eh. Magsa-celebrate kami sa bagong tirahan ni Aaron. You want to come? Napatingin siya kay Aaron na tila nayayamot sa itsura niya. Wag na, baka masira ko pa yung celebration nyo. It's okay. Si Aaron na lang yung hindi namin i-invite kapag hindi ka comfortable. Natatawang sabi ni Ilian at nakipag-appear pa sa kapatid. Bilisan nyo na nga. Hihintayin ko kayo sa labas. Pinanood nila ang paglayo ni Aaron. Pagpasensyahan mo na yun, Selena. May dalaw eh. Ma'am, sir, magbabayad pa po ba kayo? Marami na po kasing nakapila. Tila inis na pagsingit ng babaeng cashier. Sorry po, eto po, pasensya na po talaga. Matapos mabayaran ang mga pinamili ay walang nagawa si Selena nang hatakin siya ng dalawa papunta sa condo unit ni Aaron. Huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Hindi ko gustong pumunta dito. Nahila lang nila ako. Depensa niya sa sarili nang maiwan sila ni Aaron sa sala. Wala naman akong sinasabi. Tipid nitong sagot. Bakit ganyan ka makatingin? Bawal ba? Hindi ako komportable. Itigil mo yan. You shouldn't come with my brothers. Magiinuman lang kami. Hindi ka naman umiinom. Hindi ka sure. Lagi kaming nagse-celebrate after ng midterms and final exam noon. Dumila pa siya. Sino mga kasama mo? Malamang classmates ko. Pairap na sagot niya. Dumilim naman ang mga mata ng lalaki. Hindi ka dapat sumasama sa mga hindi mo kilala, Selena. Tapos mag-iinom ka pa. Kilala ko silang lahat, okay? 4 years ko din silang nakasama kaya alam ko kung sinong dapat samahan sa hindi. Bigong napatango ang lalaki. May nanligaw ba sa'yo doon? Sa tingin mo ba wala? That's better. Aba, ang kapal nito ah. Maganda rin kaya ako. Maraming nanligaw sa akin noon, no? Sino-sino sila? Anong pangalan saan nakatira? Ang OA. Ang nasagot niya na lang nang malamang sinabi rin yun ni Aaron dati. Wala akong sinagot sa kanila, hindi ko naman kasi sila type. Good. Commercial muna tayo. Mamaya na yung heart-to-heart talk nyo. O Selena, uminom ka na muna. Gatas lang yan kasi baka magalit yung tatay Aaron mo. Makulit na saad ni Livan. Kwentuhan mo kami sa mga naging ganap mo sa buhay. Sabi naman ni Ilian. Pakiramdam niya ay napunta siya sa hot seat nang titigan siya ng triplets. Ano bang gusto niyong malaman? Everything. Pinalpa na saad ni Aaron. Sinabi ko naman sa'yo lahat, diba? Pati yung nangyari kay nanay. What happened to Manang? I missed her so much. Lalo na yung oatmeal na ginagawa niya sa akin every morning. Kinuwento ni Selena ang lahat ng nangyari sa magkakapatid. Kita niya ang halo-halong emosyon sa mga mata nito. Pinilit niya ring ibalik ang sigla sa pag-uusap, kaso nga lang ay tila nasobrahan ng mga to dahil maya-maya ay nakahiga na ang triplet sa sahig habang hawak yung bote ng beer. Takang-taka kami noon nung isang araw. Bakit ngiti-ngiti to? Yun pala, nakita ka na. Alam mo bang pagkaalis mo noon, hindi ko na nakitang tumawa yan. Palaging bugnot. Nakakulong sa kwarto. Daig pa yung babaeng broken-hearted. Natatawang pahayag ni Livan habang nakahiga sa sahig. Oo nga eh. Akala ko tinamaan na sa ibang babae. Kaya biglang sumigla. Sa parehong babae lang pala nahulog. Dagdag pa ni Ilian habang nakayakap sa binti ni Livan. Samantala si Aaron naman ay nakahiga sa ibabaw ng mababaw na lamesa. Shut up. Mga lasing na kayo, anong oras pa lang oh? Napakahina nyo naman. Nakapamewang na sabi niya. I missed my son. Tila naiiyak na sabi ni Ilian. Me too. I miss my pamangkin. Pakitawagan nga si Mama. I wanna see my pamangkin. May anak ka na, Ilian? Gulat na tanong niya. Yes, he's 4 years old now. Wow, hindi ko ine-expect na ikaw yung unang magkakapamilya sa inyo ha. Akala ko si Livan yung unang makakabuntis eh. Natawa naman ng magkakapatid. He's not my biological son, Selena, but I love him so much. Napatango siya.
Ikaw, wala ka bang balak magkapamilya? Baling niya kay Aaron. Handa ka na ba? Natigilan siya sa tanong nito. Smooth. Bulong ni Ilian. Nakakabuntis yung mga linyahan mo, bro. Dagdag pa ni Liban. Puro kayo kalokohan. Ihahatid ko na kayo sa kwarto niyo, Ilian. Mukhang malala na kayo eh. No need. Kaya pa naming tumayo. Pilit na bumangon si Ilian. Kaagad niya itong inalalayan ng akmang babagsak. Huwag niyong sasabihin sa anak ko na nag-inom ako Mag-aalala yun. Papagalitan pa ako. Oo na. Ipakilala mo siya sa akin kapag may oras ka ha. Gusto ko siyang makilala. Oo naman. Ikaw kaya yung ninang niya. Nilagay ko yung pangalan mo ng binyag niya kahit wala ka. Tumawa pa ito. Napangiti na lamang siya. Matapos ang pahirapang pag-alalay papunta sa kwarto ng dalawa, naiwan siya kay Aaron na nakabaluktot sa lamesa. Tumayo ka na dyan. Mamaya mahulog ka pa. Ayokong pumikit, Selena. Natatakot ako na baka panaginip lang to. Na baka hindi totoong nandito ka sa kondo ko. Bulong ng lalaki habang nakatulala sa kisame. Kagatlabing iniwan niya ito upang kumuha ng maliit na palanggana at pangpunas. Nang bumalik siya, ay may hawak na itong kahon habang nag-aabang sa sala. Tumayo ka ba? Pumirmi ka nga lang dyan. Mamaya matumba ka pa sa ginagawa mo eh. Akmang hahawakan niya ito nang matigilan siya. Ayos lang ba kung pupunasan kita? Pawis na pawis ka eh. Hindi ka naman pwedeng maligo, baka mapano ka pa sa banyo. Di paliguan mo ko? Bastos! Napalo niya ito. Nagsimula siyang idampi ang basang towel sa makinis nitong muka. Ano ba yung dala mo? Kung makayakap ka, parang nakasalalay dyan yung buhay mo Nandito lahat ng regalo ko sa'yo sa nagdaang taon, Selena. Pumikit ito na tila dinadama ang haplos niya. Pero hindi ko na muna ibibigay sa'yo. Tsaka na kapag alam ko na kung ano ba talaga ako dyan sa puso mo. Ang drama mo naman. I'm serious. Sa kanya bumagsak ang mata nito nang magmulat. I'm curious, Selena. How could you live like nothing happened? Like, I don't know. I don't understand. All those years, ipinagluksa ko na wala ka. But you live like I am nothing to you. Bawat salita nito ay parang punyal na tumutusok sa dibdib niya. Paano ka nakakasigurong maayos yung buhay ko habang wala ka? I don't know. Pakiramdam ko wala lang ako sa'yo. Hindi mo nga nagawang makapagpaalam eh. Exactly. Hindi ko nagawang magpaalam kasi hindi ko kaya. Alam ko na kapag sinabi mong manatili ako, kapag hiniling mo, nasa tabi mo lang ako, baka maging marupok ako. Pero nanay ko yun, Aaron. Hindi ko kaya nang wala siya. I tried looking for you. But I stopped after 5 months when I saw you studying again. Ayoko na munang manggulo dahil mukhang okay ka naman nun kahit na wala ako. Talaga? Baby, how can you doubt my love for you when all I did was live for you? Nakagat niya ang labi upang pigilan ang pagluha. Saka mo na sabihin yan kapag hindi ka nalasing, okay? Baka mamaya, pagsisihan mo lang lahat ng yan. Alam ko lahat ng sinasabi ko, Selena. Stop it, Aaron. And I'm serious. Tutuparin ko pa rin yung pangakong binitawan ko kay Manang bago kayo umalis. I will take care of you. I will love you even if it was one-sided love. Aaron naman. Napangiti ito ng malungkot. You know what? Habang wala ka ng 1 linggo nun, pinlano kong umamin na sa'yo. Nagpaalam na din ako kay Manang. Ready na ang lahat. Kasabot ko din nun sina Livan at Ilian. Pero pag uwi ko, wala ka na. Wala na lahat ng gamit nyo. Every time I will try to remember it, it hurts, Selena. Kasi paano mo ko nagawang iwan ng ganun pagkatapos mong mangako na gusto mo akong makitang maging piloto? Nadurog ang puso niya nang magsimula ng maglaglagan ang mga luha sa mga mata nito. Niyakap niya ang lalaki. Maya-maya'y kusa itong nakatulog sa bisig niya. Umalis lang naman ako pero hindi ibig sabihin na hindi kita minahal. Na hindi kita mahal. Hinalikan niya ang noo nito. I'm sorry if you feel like I don't care about your feelings. I love you, Aaron. Walang lumipas na araw na hindi kita inaalala.
Takot na takot ako noon na baka malimutan ko yung boses mo dahil ilang taon tayong hindi nagkita. Pero mas natakot ako nang mapagtanto kong masyadong malawak yung mundo mo at baka makahanap ka ng ibang babae. But hearing those words from you, I felt peace. Ikaw pa rin yung Aaron na minahal ko noon at patuloy na minamahal ngayon. Naging magaan ang pakiramdam niya kahit na hindi ito gising nang umamin siya. Ipinagluto niya muna ang magkakapatid ng soup bago umalis. Matapos ang araw na yon, tila bumalik sila ni Aaron sa dati. Laging nag-aasara na minsan ay nauuwi sa pikunan. Hoy, kanina mo pa ako hindi pinapansin. Ano ang problema mo? Hinarang niya ang lalaki mula sa paglalakad. Tabi, naiinitan na ako, Selena. Pagmamaktol ni Aaron. Bahala ka, hindi ako aalis. Napapansin ka na nila Jessa oh. Bakit ba hindi mo ako pinapansin? Simula kaninang umaga nang maglan tayo dito sa Italy, hindi mo na ako kinakausap. Ano bang problema mo? Wala. Talaga, hindi ka magsasalita. 2 days ang layover natin dito sa Italy. Bahala ka. Okay. Umusok yung ilong niya. Magsasalita pa sana siya nang may lumapit na babae kay Aaron. Ciao, mi sa che nessuno persa non ho idea me dove andare. Ti andrebbe de venire con me. Malamig na sabi ng babae. Halos lumuwa na ang dibdib nito sa sobrang liit ng damit. Kaagad na nag-init ang ulo ni Selena. No. Sono con mia moglie. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagsagot ni Aaron sa lingwahe nito, ay nahatak na siya ng lalaki paalis. Bitaw nga, akala ko ba hindi mo ko papansinin? Pumunta na tayo sa hotel. Tayo na lang yung hinihintay nila. Baka gusto mong sumama doon sa babaeng yun. Total kayong dalawa naman yung nagkakaintindihan. She's just asking kung pwede ko ba siyang samahan, Selena. Wala akong plano na gawin yun. I don't even know her. Sus, pakipot pa. Kung wala ako doon, sure akong magkasama na kayo ngayon. Hindi ako ganong klaseng lalaki, Selena. Hinawakan nito ang kamay niya at nagsimula na silang maglakad. Anong sinagot mo? Baka mamaya minura mo na ako sa harapan niya, ha? I said that I'm with my wife. Happy? Etsus ka. Bakit? Ikaw pa yung maarte. Wow, ang yabang. Tu saray mi amoy, Selena. Ang ibig sabihin ay magiging asawa kita, Selena. Ano? Alien ka? Natawa ang lalaki. Pasimple itong umakbay sa kanya. Te amo e ti amiro syempre. Si el mio amore. Anito na ang ibig sabihin ay mahal na mahal niya ang babae. May inaral din ako, hindi lang ako prepared. Ano naman yun? Tumigil sila sa gitna ng bridge, ang Ponte Milvio. Tinawag itong Love Bridge at naging tradisyon ang paglalagay ng padlock mula sa mga couple. Tiho siyempre amato e non mais maso. Dahan-dahang sambit ni Selena. Kita niya ang paglaki ng mata ng lalaki kaya batid niyang naintindihan nito ang sinabi niya. Hoy, bakit ka tumakbo? Saan ka pupunta? Tawang-tawa na tumakbo siya palayo. Kaagad namang sinundan ni Aaron ang dalaga. Wala kang narinig! I understand what you said, Selena. Panindigan mo ako. Asa no? Nabuntis ka ba ng mga salita ko? Natawa siya nang mahuli siya nito na kaagad siyang niyakap. Walang bawian ah. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Stop pretending. Kundi, hahalikan kita dito. Umayos ka nga, wala ka naman sa bansa mo. I don't care. I will kiss you kapag naging stubborn ka pa. Oo na, magpapakabait na ako. Tara na nga, nagugutom na ako. Sino ba kasing nagsabing gumala kasama ka? Napagod tuloy yung paa ko. Ikaw yung nag-aya eh. Gusto mo akong masolo? Asa, balak ko sana na iligaw ka. Kaso pabalik-balik ka nga pala dito dati. Paano ka natutong mag-Italian? Siguro may naging jowa kang Italian ano? Silly. Inikot nito ang braso sa leeg niya para tuloy siyang bata. Kailangan naming mag-aral ng iba't ibang lengguwahe dahil iba't ibang nationalities yung nakakaharap namin araw-araw. Okay? Wala akong naging girlfriend. Same. Nakangising sagot niya. How about girlfriend? Wala kang naging girlfriend? Kaagad siyang napasimangot. Mukha ba akong tibo? No. I just know that you can pull both genders. I know, right? Naabutan nilang nag-aabang sa hotel restaurant yung mga kasama. Otomatikong pinulupot ni Aaron ang braso sa bewang niya. Ano ba? Nakikita ka ng mga kasamahan natin, oh. Suway ni Selena sa lalaki. So what? Eh di mainggit sila. Pagmamaktol pa nito. Ugali talaga. Bumaling siya sa mga kasamahang tulala sa kanila. Hello, sorry late kami. Nagtantrums pa kasi tong kapitan nyo.
Order na kayo, sagot ko na. Utos ni Aaron. Yun naman pala eh. Sana sinabi mo kanina pa, Kap. Kahit ano na lang, tuwang-tuwa na sabi ni Jessa. Kinindatan pa siya. What's your favorite dessert, Selena? Tanong ng matandang piloto na kasama nila. Kaagad na napasinghal si Aaron. Ice cream, Kap. Kahit anong flavor ng ice cream. Nice. I'll buy one for you. Libre ko na. Halos masugod ni Aaron ang lalaki nang kinindatan nito ang dalaga. Ano? Bakit ka kinikilig dyan? Matanda na pala yung taste mo, Selena. Buti hindi ka nagkagusto kay Papa. Kaagad niyang hinampas ang lalaki. Tawang-tawa na pinulupot na lang niya ang kamay sa braso nito. Ano ka ba naman? Bakit pinagsisilosan mo yun? Parang tatay ko na yun, Aaron. Type mo yun, sigurado ko. May pruweba ka ba? Oo, meron talaga. Grabe ka, Selena. May asawa at anak na yung tao. Huwag ka nang pumatol dun. Ba't ang bastos ng bibig mo, ah? Ikaw yung nauna. Pinagsiselos mo ako eh. Hindi nga sabi. Bakit mo ba pinagpipilitang gusto ko yun? Hindi na totoo. May nakita akong salon pa sa bag mo, Selena. Sabihin mo para kanino yon ha? Para sa matanda, syempre. Nagtataksil ka na kaagad sa akin kahit wala pang tayo. Pinandilatan pa siya ng lalaki. Baliw ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo, ha? Huwag mo nang i-deny. Sabi ko nung nakaraan masakit yung ulo ko, pero hindi mo man lang ako binilhan ng gamot. Tapos yung matanda, nagawa mo pang bilhan ng salon pass. Ang galing-galing mo talagang magpaselo, Selena. Hindi siya nakasagot. Nakangiwing pinakinggan na lamang niya ang lalaki. Sasabihin ko kay Mama na no relationship allowed na sa mga crew namin. Kung ako sa'yo, pipigilan ko na yung nararamdaman ko ngayon pa lang. At saka ano ba? Halos lolo mo na yung tao. Mahilig ka sa piloto. Nandito naman ako, Selena. Ibibigay ko sa'yo yung buong airlines. Aaron, para sa'yo yung salon pass. Mahinahong paliwanag niya. Parang yun lang ang dami mo na kaagad na sabi. May lagnat ka ba? What do you mean it's for me? Pang matanda yun, Selena. Sira ka. Sinong nagsabi sa'yo? Para sa lahat yun. No way. Yes way. Kaya walang rason yung pagsiselos mo. Kaya naman pala hindi mo ko pinapansin. Nagsiselos ka sa taong yun. Ayoko sa matanda, no? Kilaputan ka nga. Oh. Tawang-tawa na napatakip ng bibig ito. My bad. I let my jealous side slip. Napairap siya. Mag-uusap tayo mamaya bago matulog, ah. Okay, if you want, kahit tabi na rin tayong matulog eh. Asa ka? We normally do that when we were still a kid, Selena. Come on, wala namang mali siya. Pwede naman. Sige. Talaga? Lumiwanag ang mukha nito. Oo. Basta ba nakatali ka sa kisame tapos ako sa kama? Nasa kanyang huling halakhak bago sila kumain. Panay ang asikaso sa kanya ng binata pero tinikom na lang ng mga kasamahan nila ang bibig at nagpatay mali siya. Bago bumalik sa hotel room ay tumambay sila sa balkonahe ng kwarto ni Aaron. Pakiramdam ko, nananaginip pa rin ako. Hindi ko inakalang posible pala na makakasama kita sa mga flights ko. When did you start dreaming of becoming a flight attendant, Selena? Magkatabi silang tinanaw ang city lights. Tila binura ng presensya nila ang maingay na mga sasakyan sa ibaba. When you started telling me that you want to become a pilot. Wala naman talaga akong pangarap nun. Basta ang sabi ko sa sarili ko na gusto kong magkaroon ng trabahong malaki yung sahod. Para tumigil na si nanay sa pagtatrabaho. And then one day, you told me that you want to fly planes. Doon napaisip ako. Sabi ko gusto ko rin. Pero takot nga ako sa matataas na buildings, diba? Yeah. I remember nung sinama ka ni Mama sa mall. Mangiyak-ngiyak ka noon nung dumungaw ka sa 5th floor. Napairap siya nang tumawa ito. Pero sinanay ko yung sarili ko. Kasi sabi ko, gusto kong samahan kita sa paglipad mo. Tapos sinabi ni nanay na mahal magpiloto. Pero mas mura naman yung pagiging flight attendant. Kaya sabi ko, mag-aaral ako. Tinupad ko yun pagkatapos mawala ni nanay. I know that she's so proud of you. Sana nga. Bulong niya sabay silip sa mga bituin. Ikaw, naging piloto ka ba dahil sa parents mo? Nung una, yes. But I learned to love my job. Bata pa lang tayo, gusto na kitang dalhin sa iba't ibang panig ng mundo, Selena. So tuwing pinag-aaralan natin yung globo sa bahay, palagi kang namamangha sa mga lugar. Kita ko yung pagkamangha sa mukha mo sa tuwing tinuturo ko sa yung mga bansang napuntahan namin. I always wanted you to become my first passenger. But sadly, it didn't happen. Pero si Mama na lang yung ginawa kong first passenger ko.
So, hindi ka magsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Ikaw yung siloso sa atin, no? Ano pala yung sasabihin mo? Ano sa tingin mo? I don't know. Kahit kailan, hindi ko naman nababasa yung isip mo. Namumula ka. Nag-e-expect ka, no? Malamig kasi dito. Ay sus! Hinawakan niya ang pisngi nito. O ayan, mas lalo ka pang namumula. Ano ka ba, Apple? Huwag mo nga akong asarin, Selena. Kapag ako gumante, baka hindi mo kayanin. Talaga lang? Talagang talaga. Napalunok siya nang i-corner siya ng lalaki. Huwag mo akong hinahamon ah. Nangangain ako ng buhay, Selena. Buhay? Yeah. You want me to prove it? Bastos! Kung ano-ano yung nasa isip mo ah. Nakangiting inayos nito ang buhok niya. Ano yung gusto mong sabihin kanina? Wag na, kalimutan mo na lang yon. Bakit tumiklop ka? Dali na. Mas magandang ganito tayo kalapit para nakikita ko yung reaksyon mo. Hindi na nga, kalimutan mo na lang yon. What is it? Tell me. Yung about kay Cap kasi yon. Sa akin? No, kay Captain Venegas. Ah, yung matandang tipo mo. Hindi nga sabi, ang kulit naman ito eh. Oo na, bakit kinakabahan ka? Malamang, ang lapit-lapit mo. What is it then? Hindi ko siya gusto. Oo nga, nasabi mo na kanina. Kaya hindi ka dapat magselos sa kanya. Tinangay ng hangin ang buhok niya. Kita naman niya ang pagkislap ng mata ng lalaki. Wala akong ibang nagustuhang lalaki. Siyempre, maliit lang masyado yung mundo ko noon. Ikaw, si Livan at Ilian lang yung kalapit kong lalaki noon. Tapos palagi mo pa akong pinapalayo sa ibang lalaki. So, kasalanan ko pala ngayon. Sa dami ng sinabi ko, yan talaga yung napansin mo. Ano ba dapat? Na ikaw lang yung lalaking nagustuhan ko. Inis na sabi niya. Natigilan din ng mapagtanto yon. Waging napangiti naman ng lalaki. Ako rin naman, Selena. Kainis? Napalo niya ang lalaki. Ano? Ang laki-laki na ng ngiti mo ngayon, samantalang kanina hindi mapintay ang mukha mo sa pagkakasimangot. I'm just happy. Ewan ko sa'yo. Naiilang na napaiwas siya ng tingin. Selena. Oh. Look at me. Ano nga? Aasarin mo lang ako eh. No, baby. Please look at me. Tila mahikang sinunod niya ang lalaki. You know that I've been vocal with my feelings even before. When we were young back then, and I knew that you don't took my words seriously. Akala mo nagbibiro lang ako, right? Palagi mo naman akong inaasar nun eh. Because that's my way of getting your attention, baby. Malambing nitong paliwanag. At 4, I told my mom that I wanted us to stay as friends forever. At 7, I asked my dad's permission to marry you. Ang sabi niya masyado pa raw tayong bata. So I waited. At 12, I told your mom that I was falling in love with you. She advised me na hintayin ko daw na lumaki na muna tayo. And I did, Selena. Medyo pinagsisihan ko lang kasi kakahintay bigla ka na lang nawala sa akin nun. Nanghina siya nang maramdaman ng lungkot sa boses nito. Aaron. But you're worth the wait, Selena. And I never regret waiting for you. I'm sorry kung iniwan kita nun. I'm so sorry, Aaron. Hindi ko alam na nahirapan ka pala ng ganito. Shh. It's okay, baby. Ang mahalaga nandito ka na, Huwag mo na akong iiwanan ulit, please. Because that would be my biggest loss. Kaagad siyang tumango. Hindi na kita iiwan ulit. I promise. Magkadikit ang noong nakangiti sila sa isa't isa. Hindi makapaniwala si Selena na umalis siya sa bansang single, ngunit uuwi siyang taken. Kaagad silang dumiretso sa mansyon nang makauwi sa Pilipinas. Akalain mo yon, hindi lang complimentary from airplanes yung naiuwi ko, pati na rin yung piloto. Natatawang sabi ni Selena habang papasok sila sa mansyon. Yeah, I can bring the airplane too, Selena. Bulong ni Aaron. Ang yabang. I'm serious. May private runway na pinagawa si Papa. Napanganga naman siya. Wala naman yun noon. Tita Selena! Nagulat siya nang may batang lalaki na tumatakbo papalapit sa kanya. Toby! Dinig niyang sigaw ni Ilian.
Hello, ikaw po si Tita Selena, 'di ba? Yung asawa po ni Papa Aaron? Makulit na tanong ni Tobias. Toby naman ang tawag nila dito. Hello, ang cute mo namang bata. Anong pangalan mo? Selena, let's go inside. Marumihan yung damit mo. Doon ka sa loob lumuhod. Suway ni Aaron. Hoy, bibig mo talaga. Why? Pwede mo naman kasing buhatin si Toby. Tsaka ka na lumuhod kapag tayo na lang. Humalakhak pa ang loko. Huwag kang tatabi sa akin mamaya ha. Tara na nga sa loob. Iwan mo dyan yung Papa Aaron mo. Etong batang to talaga, palagi mo na lang akong pinapanerbiyos ha. Huwag ka na ulit tatakbo ng ganun. Hinihingal na kinuha ni Ilian ang bata sa kanya. I'm glad that you're back, Selena. Kanina pa kayo inaabangan nila mama sa loob. Kinakabahan nga ako eh. Ang tagal kong hindi nakita sina ma'am. Call them tita and tito. Hindi ka na nagtatrabaho dito, Selena. Saad ni Aaron bago sila pumasok. Oh my God, Selena! Nagulat siya nang patakbong yumakap ang ginang. I missed you so much. Hello po, ma'am. Namiss ko rin po kayo ng sobra. I'm sorry sa nagawa ko noon, Iha. I should have understand your mom. Hindi ka sana nawalay sa mga anak ko. I'm so sorry, Selena. Hindi sa makapaniwalang umiyak ang ginang. Mama, hindi naman galit si Selena. Panunuyo ni Aaron. Tama po si Aaron, ma'am. Hindi niyo naman po kasalanan yun. Nag-decide lang po kayo para sa ikabubuti ng pamilya niyo. Kami nga po dapat yung humingi ng pasensya eh. Muntik naming mailagay sa kapahamakan yung pamilya niyo. Hanggang sa huling hininga ni nanay, gusto niyang humingi ng tawad sa inyo. Hinaplos ng ginang ang pisngi niya. Ang laki mo na, Selena. I wonder kung ano yung mga pinagdaanan mong mag-isa. Kaya ganito kaganda yung mga lumalabas sa bibig mo. Manang surely proud of you. Aren't you going to hug your papa, Selena? Pag-agaw ng atensyon ni Jacob, ang ama ng triplets. Sir, naiiyak niyang tawag. Ito kasi ang tumayong ama sa kanya. Umiiyak na si Papa? Hindi makapaniwalang saad ni Ilian. Oh no, I'm not going to watch this. Tara doon, Toby. Hindi para sa matatapang na lalaki ang ganyang eksena. Saad ni Livan. You grew up into a fine lady, Selena. Ready ka na bang maging Altamira? Bakit? I-adapt niyo po ba ako? Natatawang tanong niya. Gusto sana namin noon, kaso ayaw pumayag ni Aaron. Natatawang sagot ni Jacob. Papa, tama na nga yan. Nagugutom na yung girlfriend ko kaya pwede bang kumain na tayo? Nagiging dragona pa naman yan kapag nagugutom. Nakasimangot na saad ni Aaron. Dito ka na matulog mamayang gabi, please. Marami pa tayong pagkukwentuhan. Kailangan kong malaman ang lahat ng nangyari sa'yo and about your mother. Kinakabahan man ay tumango siya. Buong araw ay nakatabi sa kanya si Aaron at nakaalalay. Nang mag-dinner ay halos hindi pa rin siya lubayan ng tanong ng parents ni Aaron. Halos hating gabi na rin nang ihatid siya ng mag-asawa sa kwarto. Sigurado ka bang ayos lang na mag-isa kang matulog dito ngayon sa kwarto? Okay lang po, ma'am. Sanay naman po ako. Nakangiting sagot niya sa ginang. Panay ka, ma'am ng ma'am. Sinabi ko naman sa yung tita na lang. Or mama. Total kasalan din naman kayo mauuwi nitong si Aaron. True. Panggagatong pa ng binata. Sorry po, tita. Hindi lang talaga ako sanay. Dapat sanayin mo na yung sarili mo, okay? O siya, bababa na kami. Aaron, diretso sa kwarto mo mamaya. Utos ng ginang. Yes, mama. Pero baka magbago yung isip ni Selena. So baka bukas may apo na kayo. Ngumisi pa ng nakakaloko si Aaron. Puro ka talaga kalokohan. Selena, kapag may kailangan ka, nasa itaas lang kami. Yes po, tita. Good night po. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Taas kilay na tanong niya nang maiwan sila ni Aaron. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi magkasundo yung dalawang babaeng mahal ko. Pakiramdam mo naka-jackpot ka na naman, no? Higit pa dun. Matutulog ka na ba? Siguro, pagod na ako eh. Ang haba pa ng biyahe natin kanina. Gusto mo bang magkwentuhan na muna tayo? Sana. Pinagod ka pa kasi nila mama eh. Dapat sinolo na lang kita at diretso sa penthouse ko. Para ka namang isip bata. Dito ka. Tinapik niya ang space sa tabi. Ayoko nga. Hindi pa ako ready sa mga mature roles, Selena. Pabirong tinakpan ni Aaron yung katawan. Bakit parang ang lagay ko ako pa yung kukuha ng puri mo ha? Sige na, tatabi ka lang naman eh. Okay, tabi lang ah. Pigilan mo yung sarili mo, Selena. Nasa itaas na palapag lang yung parents ko. Sige, susubukan kong i-restrain yung sarili ko kahit hirap na akong mag-resist.
Ay, ang sarap naman humiga ng ganito. Ang ganda pa ng tanawin. Ano ba? Sabi ko umupo ka lang, hindi humiga sa binti ko. Para ka talagang bata. Pero mahal mo ko. Oo naman. Ang tamis. Napairap na lang siya. Tila kusang umangat ang kamay niya upang haplusin ang buhok nito. Napakarami mong energy, no? Ikaw tong pagod na pagod dahil ilang oras yung flight natin kanina. Huwag mo naman sanang abusuhin yung sarili mo. You're here to take care of me, Selena. Kahit na, paano kapag wala ako, pababayaan mo lang yung sarili mo? You're not leaving again, right? Oo naman, pero hindi naman natin hawak yung tadhana, Aaron. Wala akong pakialam. Hindi ko hahayaang mawala ka sa akin ulit, Selena. Okay, sabi mo yan eh. I would also do my best para iparamdam sa'yo na nandito lang ako palagi sa tabi mo. I'm going to witness your wins in life, Aaron. Me too, baby. Yung regalo mo pala sa akin, Aaron, gusto ko nang makita ang mga yun. Total, sa akin naman talaga yun, diba? Oo. Pero kailangan mong bayaran ah. Mahal pa naman yung gift wrapper. Kuripot ka. Saglit silang natahimik. Maya-maya na pag-usapan naman nila ang tungkol sa pagpapakasal. Saan mo gustong ikasal? Sa simbahan, beach, garden o kaya naman himpapawid mismo? Sabihin mo lang kahit gaano pa ka-imposible yan gagawin ko. Sa garden sana. Doon kasi tayo laging naglalaro ng kasal-kasalan. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ka kabading nun. Ikaw pa mismo yung nag-aaya na maglaro ng kasal-kasalan tapos ikaw yung groom, ako naman yung bride. Sobrang sweet ko lang talaga nun, Selena. Depensa pa nito. Yung gown mo naman, gusto mo ba ng mahaba, tsaka long sleeve? Or simple lang na maikli at makakahinga ka? You want it white, baby? Sa gown? Kahit anong kulay basta yung komportable ako. Ayoko ng maraming ka-etchosan tapos mabibigatan lang ako. Tumango naman si Aaron na tila tinitake note ito sa isip niya. Gusto mo bang maraming guest, baby? Or intimate wedding lang? Family ko at saka friends. Intimate wedding. Ayoko ng maraming tao sa kasal natin tapos hindi ko naman halos kilala. Humikab siya matapos sabihin yon. Nakapag-decide siyang humiga sa tabi ng lalaki. Me too. Gusto ko ring hindi ako mahihirapang makita yung mukha ng mga taong mahal natin. Na masaya tayong pinapanood. Oo. Tapos yung about sa foods, sana may tig-isa kaming putahe ni tita na ihahanda. Sabi kasi ni nanay noon, siya yung magluluto kapag kinasal ako eh. Gusto kong tuparin para sa kanya yon, Aaron. We'll do it, baby. Ramdam niya ang pag-angat niya sa kama at paghiga ng kumot sa ibabaw. At gusto ko rin ng simple lang na singsing, Aaron. Yung hindi mamahalin na halos milyones na yung halaga. Gusto ko yung singsing na magiging komportable akong suotin kahit saan. Para lang mapangalanda ka na may asawa na ako. Noted, mahal ko. Napangiti siya ng halikan nito ang noo niya. At kapag nagkaanak na tayo, piling flights na lang yung tatanggapin ko. Ayos lang ba yun, baby? Ayokong lumaki siya na malayo sa ating dalawa. As much as possible, isa sa atin yung maiiwan kapag may trabaho ang isa. Hindi natin pwedeng iasa yung mga anak natin sa yaya. Opo, baby. Hindi pwedeng magtagpo yung flights natin. Kapag may flight ka, may iwan ako kay baby. Masunuring sagot nito. I'm sorry, masyado bang detalyado yung plano ko? Don't be sorry, Selena. Yun din naman yung mga nakikita kong mangyayari sa atin pagkatapos ng gabing to. Talaga? Yes, baby. Pero bago yun, kailangan natin gawin yung first step para mangyari ang lahat ng yun. Ang alin? Ang magka-baby. Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Pero pakiramdam ko, manhid katawan ko ngayon dahil sa pagod eh. Malungkot siyang ngumiti. Natawa naman ng lalaki. Biro lang. Hindi muna ngayon, okay? Magtiis ka muna. Makakapaghintay ka naman siguro sa kasal, Selena. Oo na, kwento mo yan eh. Malamang ako yung sabik. Biro lang. Sa ating dalawa, ako yung mas patay na patay sa'yo. Mahal na mahal din kita, Aaron. I know. At mahal na mahal din kita, Selena. Tutuparin natin ang lahat ng yon nang magkasama. Hindi yun tanong. Tila isang testamentong kahit anong mangyari ay matutupad ang kanilang napag-usapan ng gabing yon. Hindi naman nabigo ang dalawa dahil nasaksihan ni Selena ang paglipas ng mga taon at iba't ibang bersyon ni Aaron. Yung pagiging asawa nito sa kanya at pagiging ama sa 2 anak
na isinilang niya matapos ang 5 taong pagsasama. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Aaron at ni Selena. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga nakakakilig na kwento. Dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Jen.